Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Unang-una sa lahat, sensitibo po ang kwentong ito. Dahil sa buo ang pagkakalahad ng karanasan, ay minarapat namin na huwag ilagay ang totoong pangalan at ang lugar. Ito din ang dahilan kung bakit na-late ako ng upload, mga kadiliw. Ang nag-share kasi ng kwentong ito ay ibinahagi ang kanyang karanasan through voice recording. Kaya binigyan ko ng oras na may ayos ang flow at sequence. Kaya laking pasasalamat ko sa nagpadala nito dahil sa effort niya. Kaya mga kagiliw, kung anuman ang nilalaman ng kwentong ito, o kung sakaling magka-idea kayo sa lugar na ito, nawa, wag na po nating ilagay sa comment section. Salamat po. Simulan na natin ang kwento. Ang karanasan na ito ay galing sa kwento ng tito ko na pinatotohanan naman nila lola, mama at ibang tito at tita ko. Nangyari ito na mga taong 90s, kung kailan hindi pa ako pinapanganak at si tito naman ay binata pa. Yung lugar, wag mo nalang banggitin, Sir Telmo, kung saan. Dahil ang mga kalahi ng pamilyang ito ay sinasabing nandoon pa rin. At kasalukuyang iwas sa mga tao at nakatira sa bundok. Tawagin na lang natin si Tito sa pangalang Mario. Si Tito Mario ang pinakabata sa magkakapatid. Bali, 8 silang lahat. Yung mama ko naman yung panglima. Nung kabataan nga nito ni Tito ay napahinto siya ng pag-aaral pagkatapos ng high school. Ang gusto niyang i-pursue talaga ay civil engineering sa college. Kaya ang ginawa niya ay pumunta ito sa karatig bayan na siguro nasa 3 o 4 na oras din ang layo sa kanila kung magbabus o shuttle service ka ngayon. Dati, yung mga bus pa na sinasakyan niya, yung mababagal. Tapos talagang ang biyahe, limitado. Kaya asahan mo na may mga kasabayan kang mga sako ng bigas, manok at mga biik. Pagdating niya doon ay nagtrabaho siya sa iba't ibang negosyo ng amo niya. Taga-ayos ng makina ng para sa palayan, taga-kilo ng mga feeds, pati produkto ng mga gamot pang spray ng mga halaman. Pero madalas ay nasa mga livestock siya, mga babuyan. At yung mga manok na 45 days old ba yon? Yung mga pinalalaki sa kulungan na merong ilaw. Ganon. Dito na din na-enjoy ni Tito ang mga ganitong gawain na nagpadesisyon sa kanya na mag-aral na lang ng agrikultura. Na masasabi kong naging successful naman siya dahil siya na ngayon yung nagre-retail ng mga kilalang spice sa palayan namin. Bukod sa naging work experience ni Tito sa lugar na ito, ay meron din siyang karanasan sa isang uri ng nilalang. Isang uri ng aswang na para kay Tito ay ang pinakamatalino at pinakadelikado sa lahat. Mga mahigit na 1 buwan si Tito doon sa trabaho niya nang magsimula siyang makaramdam na kakaiba sa paligid. Minsan, kapag nag-iisa siya at binubuksan yung incubator na ilaw ng mga sisiw, ay nakakarinig siya ng sitsit. Minsan naman, may pakiramdam na nakapingin sa kanya. Hindi ito posible doon sa lugar kasi sarado at mataas ang bakod na manukan na ito. Tapos, iisang pinto lang ang palabas at papasok. Kapag walang tao sa loob ay nakalak ito. 3 lang ang mayroong kopya ng susian. Siya, ang amo niya, at ang isa pa nilang kasama na parang bisor nila. Meron ding mga gabi na magigising itong si Tito sa ingay ng sisiw at mga manok. Tapos, pag sinisilip niya ang kuluan, ay merong mga namamatayan ng ilaw.
Hindi sira yung bulb nito. Sadyang pinapatay yung switch. May mga madaling araw din na nakakarinig siya ng inay sa bubuan ng tinitirahan niya. Yung bubuan pa man na yung dati, hindi kaso kapal na mga yero ngayon. Ito yung mga klase ng yero na madaling mayupi o mabutas. Isang gabi ay nagising si Tito sa kahulan ng mga aso sa kanapitbahay nung pinikira niya. Ang ibig sabihin ng kalapitbahay dito, Sir Telmo, ay yung mga pinakamalapit na bahay dun sa tinitira niya. Kung saan andun binamamanuan, pero malalayo pa rin ang mga ito. Siguro ay aabutin ta ng mga 20 minutes bago ka makaraping sa susunod na bahay. Sadyang maririnig mo lang yung parhulan ng mga asyang ito. Dahil na rin siya puro panayan at bulldog ang nakapaligid dito. Pinakikiramdaman niya umana yung paligid kasi nakakarinig siya ng mga galaw sa palayan. Al pinitirahan din kasi na ito ni Pito ay tabi-tabi ng mga palay. Kaya rimigya ang mga alasan nito. Noong mga panahon na yon, matapaas na yung tubo ng palay at malapit na rin yung tapasan. Bukod pa dun ay meron siya naririnig ng mga bulungan. Hindi ito ordinaryong boses ng mga tao. Ang mga boses na naririnig niya noong mga panahon na yan ay pulido umano, malalaki. Tapos, sa bawat salitang bilibitawan nila ay parang puno ng laway yung mga bibig nila. Parang nagmumumog habang magsasalita. Ganon na ganon. Wala siyang naririnig na gaya ng ipang inaswang na tunog aso o baboy. Basta noong mga panahon na yun, alam niyang may kakaiba sa paligid niya. Napabawan si Tito nun nang marinig yung talasan ng mga manok at malakas na tunog ng pinto at gate papasok doon sa manuan. Tunuri pa rin yung bululan na naririnig niya ng mga oras na yun. Hanggang sa may mga mabibigat na yabak palapit sa pintuan niya. Kabado nun si Tito. Noong mga palawan na yan, Sir Telmo, yung tingtuan pa ng pinitirahan niya ay dawa sa kalayan. Tapos yung lock ay kadena dun sa pinto sa pundasyon ng bahay na iikot sa pinto. Tapos, ang isa pang lock ay yung kawayan na isusuksok sa wire sa gitna ng pinto. At nakasuksok din sa isa pang wire na nakaikot din sa pundasyon ng bahay. Ganun yung lock pa niya dati. Medyo magulo mga kagiliw pero susubukan kong mag-research tapos ilalagay ko na lang sa pin comment kung ano ay itsura nito. Salamat. Maliwanag din yung buwan nun. Kaya tipa ni Pito yung anino na palapit dun sa pinto niya. Ganun pa rin ang buluhan. Para talagang puno ng lawa yung mga bibig ng mga nagsasalita. Tapos, konti lang yung hapak na ginawa sa kabena. Gumalaw lang ito ng konti at konting kalabog din sa dingding sa tabi ng pinto. Bago nawala ang mawabi nung ito. Malaki ang pagtataka ni Peopleman sa mga nangyari. Hanggang dumating ang inaumagahan. Pagkabukas ng pinto ni Pipo, ang unang bumungad sa kanya ay makalamang loob. Siguro kung wala kang alam sa mga livestock nun, ay siguradong mapapalik ka na. Pero dahil aware naman si Kito sa mga ganito, ay alam niyang lamang loob yun ng baboy. Ang pinagpapasalamat ko na may manukan yung binabantayan niya at nasa isang lugar pa yung mga baboy na vamo niya. Pero ang nakapagtataka doon wala namang baboyan sa mga kapitbahay nila. Saan nang galing
Wala mang loob na ito. At take note, Sir Telmo, hindi din ganun kadaan ang mga namang loob ng baboy. Mabibitapbing ang mga rito. Sariwa pa umano ang mga lamang ito. At yung iba pa pinangdugo ay naipahid doon sa light pintuan. Medyo kinabahan si Tito noon pagpunta niya sa manukan. Yung gate kasi o pinto, sira na, as in patulo kandado. Hindi pa yung pipo na putol ng cutter o ladaring bakay. Kasi balik ko ito. Para itong hidapak. Tapos pinihip hanggang maputol. No isang nilalaw. Numalik ka ibang lakas. Unless, nagdalas lang ng isang malaking long nose o pliers lang para balikuin yung malaking kadena na ito. Muli ay nagpasalamat siya. Kasi walang nawala. Una kulang sa mga manok at sisiw na andoon. Ako pinagtataka nilang ng mga oras lemay. Kayang-kaya ng mga kung sino mong iyon. Ang sirain yung kandado sa pasukan ng anuan. Pero bakit hindi nila ginawa dun sa pinto ng bahay na pinagkiraan niya? Kung tutuusin, kaya nila nasirain maging ang buong pintuan sa ganung lakas. At isa pa, bakit walang nawala sa mga manok niya? Bukas na yung date noon. Ang naisip noon ni Pito ay merong nagtatangkang magnakaw ng mga sisiw. Pero hindi ninuloy. Posible ito kasi malapit yung pwesto sa bundok. Tsaka isa pa, napapalibutan sila ng mga palayan. Noong mga taon binayon, uso pa ang mga tulisan sa lugar. Dahil mag-isa lang din si Pito, tayo nalambay ko na baka mamaya ay pinagpaplanuan ng kung sino mang masamang loob ang kunin lahat ng mga alada doon. At baka papi siya ay papahamak pa. Kaya nireport niya ko sa postier. At sakta din naman. Dahil naghahanap lang din pala ito ng tao makakatulong niya doon sa manukan. Bana kasi nitong danbadan pa ang mga sisiw. Labing kasama niya sa manupan ng 2 bagong recruit na trabador. Tawagin man natin sa pala ng Jury at Parnel. Sa sitwasyon nito, dapat ay magiging kampante na si Pito. Iba. Pero hindi. Hindi niya rin akala magiging simula pa lamang pala nito na lahat ng kababanagan na maranalasan niya. Panakaibigan si Arlen. Mailay, matanong, at maibig din ito magluto. Kumbaga, siya yung chef sa kanilang tatlo. Pagapamanen kibin. Ito namang si Jury, medyo stricto. Pero maasaan mo sa manukan. Marami ito alam pagdating sa pagtalikot ng mga wire at puryente kapag nagkakabibiyang lilaw. Malaki ang pinagderiba ng dalawa niyo bago kasama. Mas nakapaladayang logya si Armen dahil labang dikwarin nito na malapit lang siya sa bayan Mirapigo. Samantalang si Judy ay pahimik lang. Nagsasalita naman kapag sila lang banawa. Pero kapag tatlo na sila ay hindi may pa-umiimik. Hindi rin nakikita na nag-uusap yung dalawa. Hindi nga nalang din naman ginawang issue ito. At tumaimit na din siya. Baka nang magkaiba o gari milang dalawa. Kaya danoy. Normal naman ang mga ilang araw bilang pagsasama. Pero hindi pa umabot ng 1 linggo ay nagsimula ng hindi maglo-komportable si Tito Mario. Lalo na kay Jury. Paano ba naman kasi may mga gabi na madigisin nito at makikita niya itong si Jury na nakaupo. Nakapipid sa kanya. As in, tulalalan yung tingin. Parang blanco. Minsan nga, hindi niya pa naaabutan itong tulog. Kasi nauunang matulog itong si Tito. Pero pagising niya sa umaga, nauuna pang magising itong si Jury kesa sa kanya. Maisip nga nung una ni Tito na baka nababakla lang. Payak din kasi itong si Jury
na matangkad, tapos kalbo. May mga panahon din na wala ito sa loob ng tinitirahan nila. Ang kubo kasi na ito, Sir Telmo, ay parisukat lang talaga at walang partition. Kaya kitang-kita mo yung paligid. Ang nakapagtataka pa dito ay nakalak pa rin yung pinto. Pero wala si Julie sa loob. Basta, madalas na napapansin ni Tito na ganito lagi. Tapos ito pa. Ito namang si Arnel. Nakita ni Tito isang hapon na merong kausap sa main road. Malayo ito sa tinitirahan nila. Parang pamilyar umano yung lalaki na kausap nito. Parang nakita niya na, pero hindi niya lang maalala. Iniisip niya kung yung bisor nila o kamag-anak ng amo niya o yung taga sa kanila. Since kalapit bahay niya lang itong si Arnel. Basta sobrang pamilyar umano nitong kausap niya. Tapos ang nakapagtataka pa dito, pagkatapos kausapin ni Arnel naglakad na ito. As in lakad. Basically, mabukid yung lugar na yon, Sir Telmo. Kung wala kang pribado na sasakyan, ay kailangan mo maghintay ng habal para makarating sa kanto, kung saan dumadaan yung mga bus. Tapos isa pa, hapon na nun. Mga ganong oras, nung mga panahon na yon, walang bumabiyahe na kahit anong sasakyan sa gabi. Dahil na rin sa delikado ang lugar. Sabi ko nga, puno ng tulisan. Tinanong ko si Arnel kung sino yon. Ang sabi lang nito ay malayong kakilala daw. Tinanong ko ulit kung saan ang uwi nun kasi hapon na. Meron naman daw kakilala doon na malapit. Dito na nagsimulang maging weirdo ang lahat ay kay Tito. Halos gabi-gabi umano nagigising si Tito na napupulikat. Sobrang ngalay ang mga paa nito. Na animo ay pagod na pagod. Tsaka kahit kasi panahon ng kapasan yun, Sir Telmo, sobrang lamig pa rin ng gabi. Lalo na at presko yung kubo nila Tito. Pero pawis na pawis itong si Tito. At kahit gaano kaaga nito matulog, parang pagod pa rin ito pag umaga. Parang sobrang kulang lagi ang tulog niya. Minsan naman, para siyang binabangungot sa panaginip na hindi niya maalala. Tapos, magigising na lang siya sa tapik at pagkadilat niya, si Julie nakatitig sa kanya. Imbis na maging tahimik yung buhay ni Tito noon dahil sa mga kasama, parang lalo siyang napagod sa mga nangyayari. Tapos, mga lagpas isang linggo noon, matapos niyang makasama yung dalawa, biglang bumisita yung boss niya. Gawain niya ito. Ang biglaan ng pagpunta sa mga negosyo niya. Paraan niya ito para makasiguradong ginagawa ng mga trabahador niya ang tama. Agad naman itong sinalubong ni Tito at sinamahan sa pag-inspeksyon. Doon na napansin ng boss niya na tila bang pagod na mukha ni Tito. Hindi naman ito nangangayayat o kung anuman. Basta puyat umano itong tingnan at parang pagod. Nako Mario baka niyayaya ka uminom niyang bagong kasama mo gabi-gabi. Pabiro ng boss niya. Hindi po. Sa katunayan, masipag silang dalawa. Sagot ni Tito. Doon na napakunot ng noo ang boss niya. At halos mamutla si Tito Mario sa sinabot nito sa kanya. Dalawa? Isa lang yung pinadala ko dito, Mario. Natanga umano si Tito Mario noon. At hindi niya alam yung isasagot niya dito. Inakala naman itong boss niya na parang nagkamali lang si Tito sa sinabi. Matapos itong masiguradong wala namang naging aberya sa manukan, nagpaalam na ito. Hindi na nakapagsalita si Tito Mario noon. Gusto niya mang magtanong para bang naputol yung dila niya at nablangko siya sa sinabi na yun ng boss niya. Buong araw umanong minamatyaga ni Tito ang dalawa niyang kasama.
Kanya-kanya ito sa mga gawain. Akalain mo yon. Sa tagal ng pagsasama nilang tatlo, meron palang isa na impostor. Nung gabi ay tahimik si Tito na tinitingnan ng dalawa. Laking pagsisisi ni Tito kung bakit hindi niya naitalong sa boss niya kung sino ang pangalan nung pinadala niya. Para daw kasi talaga siyang naputulan ng dila nun. At yung boss naman niya ay parang ipinagsawalang bahala ang nabanggit niya. Yun ang isang bagay na pinagtataka niya noon. Pero ang mga katanungan na ito ni Tito ay nasagot rin nung mismong gabi na yon. Nagising umano siya ng madaling araw dahil sa pamilyar na tunog. Yung tunog na narinig niya noong nakaraan nung nag-iisa pa siya. Bulong na parang puno ng laway yung bibig. Gumagargal ito. Pero nung mga oras na yon, ang garalgal na bulong ay naririnig niya sa malapitan. Ang baho din umano ng paligid. Masangsang na kaamoy nung lamang loob ng baboy na naiwan sa tapat nung kubo niya nung nakaraan. Pagdilat ni Tito ay halos mapaiktad ito ng higaan nang makita si Arnel na nakatayo sa harap niya. Baluktot ang likod nito. Namumula ang mga mata at ang laki ng mga ngipin nito na matatalim. Tumutulo ang laway habang nakapitig sa kanya. Umaakma umano itong susugod sa kanya pero parang hindi matuloy-tuloy. Nung mga oras na yun ay gulong-gulo pa si Tito sa nangyayari. Ang alam niya lang nun ay hindi tao si Arnel. At siguradong may koneksyon ito dun sa mga dumaan sa tinitirahan niya nung nakaraang araw. Sigaw lang ng sigaw umano si Arnel nun. Akala niya nun katapusan na niya. Pero nakailang talon umano ang nilalang na ito sa harap niya na pilit siyang inaabot hanggang sa sinira na lamang nito bigla yung pinto. At mabilis na nagtatatakbo sa labas. Hindi pa na-realize ni Tito na aswang na nun si Arnel. Kasi hindi ito nagbago ng anyo, katulad ng aso o ibon o baboy. Basta kumuba lang ito, nagkapangil at namumula yung mata. Akala ni Tito ay makakahinga na siya ng maluwag. Pero nung lumingon siya sa likuran, ay naihina lamang siya sa pwesto. Nang makita si Jury na nakalutang. Madilim ang mga mata nito. As in madilim tingnan. Namumutga yung mga balat at ang mga kuko niya kulay itim. Ngumanga itong si Jury. Kahit ang bibig niya walang kalaman-laman. Walang ipin o ngalangala. Basta yung parang malalim na balon yung itsura. Tapos, bigla na lamang itong naglaho na akala mo ay namalikmata si Tito. Hindi umano na-absorb ni Tito ang mga nangyari nun. Ilang araw siyang hindi nakakatulog. Yung pintuan na inayos niya halos ayaw na niyang buksan pagkadat ng dilim. Na-paranoid na siya at halos mabaliw. Hanggang sa ika-4 na araw, bumisita ang bisal nila, yung may hawak pa ng isang susi. Naabutan umano nito si Pito na inaapoy ng blabda at dumuduwi man doon sa loob ng pinagtiraan. Kinontak naman ng bisok niya yung boss nila. Dahil naikwento ng nilalagla pa si Pito yung lahat ng pinagdaanan niya. At napaniwalaan din naman ito amon niya sa mga lamang lupa. Ay dinala niya rito sa isang kurador. Ang kurador ay parang albularyo bin. Pero iba ang mga ritual nito ay hindi dito. Dahil siguro sa may kaya yung boss niya, kaya dito niya binala ito. Ito yung klase ng albularyo na ang ginawa niya
ay inakyat nila si Pito sa may bundok. Tapos gumawa sila ng isang malaking hukay kung saan yung bela-bela nitong mga kasangkapan tulad ng pino mga daon na palaw abono at mga tuyong ugat ng puno may iba-ibang kulay ay nilagay doon. Basta marami pa daw itong inilagay. Ang hindi makalimutan ni Pipilon ay yung sariwang puso ng baboy at buhay maipimasisyo. Ang mga ugat at pinubaw na ito ay nilagay nga doon sa hukay. Sobrang lakas mo ng apoy nito ng singindihan. Ang pagkakaalala pa ni Tito ay wala nang iba pang kahoy o kung ano pa man ang inilagay doon. Basta lang apoy lang ito ng tiniskis ng korador. Matadan umana itong naglalagablaba at ang korador kasama ng misis niya at man isang alalay ay nagsimulaw umikot sa gilid ng apoy na ito. Hindi ko anam certain mo kung may pamilyar sa ganito ritual dito sa mga listeners nyo. Pero kung sakaling may nakakaalaman, salay makapag-comment sila. Salamat. Hindi man niya alam kung ano ang ginawa sa sariwang puso ng baboy. Basta yung napaldaan niya lang ay hingiwa daw ang bibid ng sisiw na ipin. Pagkatapos, pinapon ito doon sa apoy. Paulit-ulit silang kumakanta at sumasayaw sa lingwaing parang galing pa umano sa mga ninuno nila. Ang mga ito ay hindi tumipigil sa ritual na ginagawa hanggat may apoy pa dun sa gitna ng sinasayawan nila. Noong namatay lang ang apoy at bumuga ng isang malaking uso, ay sapat tumigil sa pagsasayaw ang mga ito. At ito pa umano ang naaamama Sir Thermo. Yung itim na sisiw na hiniwa nila tinapon sa apoy. Andun sa upos sa gitna. Buhay, nakapayo, at humuhuni o sumisiyap. Iniharap umano siya doon sa usok. Kumbaga, ginawang tuob ang natira sa apoy na yon. Para siya umanong mililitsyon noong mga panahon na yon. Tagaktak yung paus niya. At pagkailang ubo niya, ay mailuwa niya umano yung buo-buo plema. Tapos, umaliwalas na lang yung pakiramdam niya. Pagkatapos nito ay pinalunok siya ng hidaw na itlog. Pagkabitay niya, ay bigla siyang nakaramdam ng gutom at naganap agad ng makakain. Sobrang laking pasasalamat ni Tito noon sa amo niya. Sobrang bait umano nito sa kanya. Pero ang masayang pag-uusap na ito ay pinutol ng mga gamot. Ang sabi niya ay kailangan niya umano umuwi sa kanila kasi may mga mangyayari doon na konektado sa kanya. Sinabi rin ng manggagamot kay Tito ang dahilan kung bakit kailangan niya umuwi at agad itong humingi ng immediately sa amo niya para makaluwas. Ang amo niya naman pinapit siya dami to self-block pila pang delivery. Kasama yung driver na kilala din naman ni Pico. Pagdating umano ni Tito sa kanila, marami umano tao at nag-iiyakan ang mga kamag-anak namin. Sa pag-aafalaw, may mangyaring hindi maganda ay napatakbo ito si Tito Mario. Pagkapasok niya sa pinto ng bahay nila, ay napatigil daw ang lahat. Pati ang mga magulang niya na nakaupo sa tabi ng nikahan. Mga ilang segundo umano kataipikan. Bago magsalita si Lola, yung nanay ni Tito. Magtatanong pasala si Tito kung sino ang iniiyakan nila. Pero nagulat ang lahat. Nang pagtingin ng mga ito sa higaan, ay isang malaking puno ng saging ang naroon. Nanininig mo nilapitan ng mga magulang, kapatid at kamag-alak namin si Pito. At maraming aplos at yakap ang nangyari. Noong may mas masandaan lahat, ay nagsimula na ang kwentuhan.
Nung nakaraan nga daw ay nagulat umano ang mga magulang ni Pipo kasi umuwi ito na bulala. Hindi nila makausap at parang malaki ang kinamayayak. Pinapingin nila ito sa mga doktor pero ang sabi lamang naman ito ay binam na ang araw niya. Sa bala at bularyo naman at tuniin umano ay wala din silang makita sa gumaya kay Tito. Parang umano nitong milagyan ng taga-Bulak. Ang hindi nila alam ay ang lalaki pa na umuwi ay hindi si Pipo Rario. Noong pinauwi kasi si Tito ng kurador na nanggamot sa kanya, ang sinabi nito ay nagabunan daw siya. Ibig sabihin ay may aswang na gabunan ang target siya. Balak kumano siya nito kunin, biktimahin at ihain sa mga aukan. Naakala nito ay magyudin madali lang. Pero napakaswerte umano ni Tito Mario dahil may parang pumigil dito. Ang mga gabunan ay may abilidad din umano na gumawa ng replika ng biktima nila at pauwiin sa kanila. Ang replika na ito ay gawa sa puno ng sabing kadalasan. Uuni ito at mamamatay na lamang bigla para walang mag-iinala sa pamilya ng biktima. Doon nalaman ni Pito na si Farnel ang sinasabing aswang na gabunan. Dito din naalala ni Pito yung minsaw kausap ni Armel na lalaki, yung nablakabyaw. Saka na-realize ni Pito na kaya pala pamilyar yung lalaki. Kasi siya yun, ginaya at himanma sa mukha niya. Sa pag-aakala siguro ni si Arnel na makukuha na si Pipo pagkatapos nun. Pero bakit nga ba napigilan si Arnel? Bakit hindi pumaanapi? Paanong hindi maging biktima si Tito? Kahit na halos magkaabi na sila manitaan. Naalala niyo ba si Jury? Huli meron nang malaman ni Tito. Si Arnel lang pala talaga na uwa ng boss niya na katulong niya dapat sa manuan. Lagpunwara ito krabador para mabiktima siya. Samantalan si Jory, ayon sa lolo namin, ay gabay ni Tito. Mula nung gatuto umanong magsalita si Pipo, hanggang sa 5 taong gulang niya, ay merong siyang kanaro na tinatawag niya Jury. Kahit nakalimutan na ng Tito ang tungkol kay Jury, nung pablating niya, ay laking pasasalamat pa rin nila Tito dahil dumating ito kung kailan siya kailangan. Yung sisiw pala na itim Sir Telmo, yung ginamit sa lituan, na buhay. Binigay ito kay Pico para anabdaan niya. Pero namatay din daw ito kasi kinain no alagang baboy ni na lolo nung puwasok sa kulungan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang David. Kasalukuyan ako ngayon nasa Manila. Katulad ng iba, ako ay napasulat. Gawa ng nais ko ding maibahagi ang kwentong ito. Lahat ng mababanggit ko na pangalan dito ay ginamit ko lang gawa ng, alam niyo na, katulad ko ay may reputasyon din sila. Disclaimer lamang po, napakaselan ng kwentong ito. Tubong Negros ako at kasalukuyan noong nag-aaral sa Silliman University sa kursong nursing. Napakahilig ko noong makipagkaibigan. Naman ako ito sa tatay ko na barkadista. Pero mga piling barkada lang. Yung tipong walang impluwensya ng bisyo maliban na lang sa pag-iinom ng alak. At syempre, chicks. Sa natatandaan ko noon, nasa second year college ako. Nung unang mga taon ng dekada 90. Malakas ang trip ng mga kaibigan ko. Lalo na yung taga-Bayawan na si Philip. Tumatambay kasi kami noon sa may barke kung saan ang daming mga pusa. Hinuhuli niya yung pusa tapos nilalagyan ng tali ang buntot. At may nakasabit na lata ng sardinas noon.
Siyempre, magkabaliw-baliw sa kakatakbo ang pusa. Mantakin yung may nakabuntot na kalansing ng lata. Nasa 5 kami nun. Pare-pareha lamang napilyo. Pero sa likod ng lahat ng ito, masisipag naman kami mag-aral. Siguro ang naiiba lamang ng ugali ay si Melissa. Ito yung taga-dapitan. Nakadorm ito sa Carson Hall noon tapos lumipat at lumabas ng campus. Oh, Sir Seth, may kaibigan kaming babae. Pero astang lalaki. Maganda itong si Melissa. Minsan pa ngayon na pagkakatuwaan namin ito. Nakesyo kung naging tuwid pa. Lahat kaming barkada. Pagkakabisto sa kanya. Napakaliit na mukha na bagay sa hubog ng kanyang katawan. Ito din ang kadalasan magiging sanhi kung bakit kami kung saan-saan na lamang nakakarating nun. Kumbaga, mahilig gumala. Mayaman naman kasi itong si Melissa. Isang bakasyon nun, bigla itong nagaya na sumama daw kami sa kanila. Sa may dapitan. Birthday umano ng kapatid niya tapos may iba pang okasyong kasunod doon gaya ng piyesta. Bali hindi naman talaga isang beses ang sinabi sa amin to. Marami na at talagang pinipilit niya kami noon. Kami naman, hindi matanggihan si Melissa gawa ng huling taon niya na umano doon sa Dumaguete. Lilipat na kasi ito ng Davao at doon na mag-aaral. Kumaga, kasama na sa despedida yung pag-aya niya sa amin. Bagamat sa mang-ayin kami pero nagdadalawang isip ako noon dahil sobrang layo talaga ng dapitan. Baka hindi ako payagan ng mga magulang ko. Pinag-isipan ko talaga ito maigi. Pwede pa mong tumanggi tsaka isa pa, wala akong pera. Nasa Siliman ako nag-aaral pero hindi ako mayaman. Ang sumusuporta lamang sa akin noon ay yung ate ko na nasa abroad. Sapat lamang yung para maging allowance ko at iba pang kinakailangan sa pag-aaral. Hanggang sa napabisita itong si Andres sa boarding house namin. Naroroon kasi ako nangungupahan noon sa may Daro Highway malapit na sa Provincial Hospital. Ayon kay Andres, sasama daw siya. Sasama kasi si Philip at Romy. Tanong ko naman kung nakapagpaalam na ba sila sa kanilang mga magulang. Pero ayon kay Andres, kapag magpapaalam umano ay tiyak hindi papayagan. Ito din ang payo ni Melissa. Huwag na lang magpapaalam. Tutal, bakasyon naman. E sino bang magulang na papayag na gumala sa ganong kalayong lugar, di ba? Dagdag pa ni Andres, wala umanong problema gawa ng sasagutin ni Romy ang ilan sa mga gagastusin namin. Lalong-lalo na yung pamasahe. Eto kasing si Romy, talaga mayaman ito. Parang sila lang ni Melissa. Gawa ng sila naman ang may mga bala palagi pag gumagala kami. Napaisip ako noon na mahaba naman ang bakasyon. Paparating kasi ang Pasko noon. Pwede ako magpaalam sa mga magulang ko. Pero sasabihin ko na sa kaklase ko lang na malapit sa amin. Ay na nga, nakapagsinungaling talaga ako. Hinding-hindi ko malimot-limutan na talagang pinagsisihan ko ang pagsisinungaling na yon. Yun kasi ang dahilan kung bakit kamuntikan na ako mamatay. Nagpang-abot kami noon sa isang building sa harap ng CVPC College. Sobrang nagulat ako. Kasama ni Melissa ang kapatid niya. Kaming lahat noon ay halos hindi makapagsalita. Sobrang ganda ng kapatid niya na yon. Aakalain mong mistisa. Magkakahawig sila ng konti ni Melissa pero may saktong tindig ang kapatid niya na ito. Ito pala yung magbe-birthday noon. Tapos napadako sa Dumaguete kasi nga gusto ding makagala nito. Para bang ginanahan ako noon. I mean, kami naman sigurong lahat. Mababakas sa mga kasama ko na ginanahan din. Madaling araw yun at lahat kami ay may mga bag na dala na parang lalayas. Habang naglalakad nga kami noon patungo sa pantalan, wala kaming kibuan. Na para bang labag sa loob namin ang pagsama kay Melissa. Pero ang totoo, nahihiya lang kami sa kapatid nito. Malapit lang naman ang pantalan mula sa eskwelahan.
Sakto talaga ng pagdating namin. Dahil ilang saglit lang ay lalarga na ang barkong sasakyan namin noon. Itong kapatid ni Melissa, itago na lamang natin sa pangalang Emma. Matanda lamang ng 2 taon ito kay Melissa. Pero kung titingnan, parang mas matanda pa si Melissa dito. Kakaiba makatitig si Emma. Yun bang ang lakas makahatak ng atensyon? Yung tipong hindi mo namamalayan na nakatitig ka na din pala sa kanya ng ganun katagal. Yung, ano ba tawag dito? Hypnotismo. Parang ganon. Nagkasikuhan kami noon habang si Melissa naman ay tawa ng tawa. Ang sabi nito, nagulat daw ba kami sa kapatid niya? Nang makarating kami sa dapitan ay hapon na. Hilakala ko pa na pagkatapos makababa ng barko. Bubungad ka agad ang lugar nila pero hindi pa pala. Sumakay pa kami ng jeep. Halos 2 oras ang biyahe. Malayo ito sa bayan. Liblib ito at iilan lamang ang mabahay nun. Yung sinakyan pa namin, jeep na ginagamit sa tabo. Pinili kasi ni Melissa na sumakay kami doon para maranasan doon namin kahit papano ang hirap ng daan sa kanila. Mayaman itong si Melissa. May larawan pa nga siya na may kotse sila pero yun pa talagang sinakyan namin. Hanggang sa bumaba na nga kami doon. Isang lugar ito na napapalibutan ng sangdamakmak na mangga. May matatayog, may mabababa at may abot kamay lang. Ang ilan dito ay may mga papel na para bang may bunga ng mga yon. Nakikita ko ng bahay nila. Malaki. Tapos 2 palapag. Pero nakakapangilabot tingnan. Para bang yung nakikita ko sa lumang pelikula noon na pinamamahayan ng mga elemento. Pero maganda yung paligid. Sobrang linis at may ilang mga tao kami doong nakakasalubong. Bumabati ito sa amin ng mama at sir. Narinig ko pa na parang amoy itong si Melissa kasi nga nagdikta yun ng maghanda daw ng ilang mga mangga para sa mga bisita noon. Hindi naman may pagkakaila na mayaman talaga ito. Hindi na rin bago sa akin ang mga ganito kasi nga sosyalista talaga kadalasang nag-aaral sa may siliman. Ilan lamang siguro noon ang nasa mababang estado na kagaya ko na nakikibagay lamang sa kanila pero kahit papano, wala naman silang pinagkaibang makitungo sa mga karaniwang estudyante. Naglulundag noon sa Andres. Paano ba naman kasi? Nakakita ito ng mga lansones sa rambutan. Paborito niya raw kasi yung mga yon. Kung maaari umano'y pwede ba siya manguha? Ayon naman kay Melissa. Kahit isang sako pa ay walang problema. Basta wag lang umanong gabenda. Doon po nalaman na yung tatay ni Melissa ay paralisado. Naka-wheelchair yun. Habang nanay naman ito, maganda pero kung kumilos ay para bang napakapangit ng ugali. Pero nang bumuwid na kami, galandi pala. Sobrang bait. Rika pa nito. Feel at home daw. Marami namang silid at pwedeng kahit saan kami matulog. Goodbye pa na yon, hindi yun ang mismong tirahan nila. Bali asyenda yon. Tapos sa likod ko ay mga halos kanahating ektarya ang layo. May isa pang bahay na pingin ko ay kakagawa lang. Moderno at sobrang ganda nito. At yun o ano ang tirahan nila Melissa. Kaliw mananoon ay pupuskit muna sa asyenda para kahit papano hindi mailang at magiging malaya sa kung anong gagawin. Panyuti-nyuti pa si Melissa na para bang feel nito na nagugustuhan natin ng lumang bahay. Pagdapasok ko sa loob, para bang nabahag ang pagkalalaki ko. Magandang loob na masyanda. Sobrang lawak ng sala. Ang lalaki ng mga haligi tapos may mga iba't ibang mga dekorasyon mula sa hubog ng bingbing, pasilyo at kisame na parang lumang kapilya nun. Anong paman, nakahakapanindig ba nahibo sa loob? Sali pala ironi nun. Melissa, parang may ungo dito na nakakatakot. Ang ungo po sa amin, Sir Seth, elemento. Pwedeng aswang, pwedeng lamang lupa. Pinabulaan na naman ikaw ni Melissa.
Mayaman naman ako sa kasaysayan ng bahay na yun. Kung aakit daw kami sa ipas, makikita namin doon ang mga larawan ng kanilang angkan. May napakalaking hagdan doon. Pakurba nito tapos ang railings para bang ulap na inupit sa kahoy. Pagkakit ko sa itaas nun, Sus Mariosep, kung gaano ka nakakakilabot ng sala, mas nakakakilabot na ni Paz. Nakita ko ang malalaking minarawan na animay lahat ng mga tao na nakapingba. Nakakipig sa akin. May pira-piramaan pa ng kidlat gawa ng may mga bitak-bitak yun. Tapos may salamin doon na wanibay nakatayong kabaw. David, sa isang silid lang tayo Parang hindi ko ata kaya mag-isa. Uy, anong plano niyo? Tanong ni Andres. Kaya naman Teromi at hirip nun. Sila din umano ay sasama sa amin. Sino ba naman hindi matatakot doon? Malalaki ang silid tapos mataas ang isam niya. Nakita ko ng ilan bipa na walang lamang kagamitan. Bakaan pila. Habang yung iba naman ay may kagamitan pero nakatabo naman ang puting tela. Ibang iwas sa alikabok. Sa mga puntong yon, pinili namin doon sa baba. May 3 silid sa baba at yung nasa pinakamalapit sa pintuang pasilyo palabas ang pinili namin. Parang na rin daw ay kapano. Kapag may mangyari ay mabilis kami makakatakas nun. Tawang-tawa si Mirisa. May katiwala ron. 2 matatandang gobare. Ito yung naglinis ng silid na napili namin. Pawalanan natin silang Aling Kuring na Aling Laura. Yung pala ay Aling Kuring nun. Bakit baling nasa baba may mga magagandang silid naman sa itaas na may sari-sarili mga beranda. Walang nagsalita sa amin. Hindi namin sinabi na nalapakot kami. Hanggang sa nalaman namin noon ng isa pala sa mga silid sa itaas ay silid ng kapatid ni Mirisa. Habang abala kami sa mga kadamital, napansin namin na napadaan sa Emma at patungo ito sa paas ng bahay. Saglit pa yung lumimon sa amin tapos yung umiti. Silundan ko ng pininaptirebetso lamang ito. At lang makarating sa paas ay binila na naman itong huminto at lumingon sa akin, Sir Seth. Mesya namang labis kong ikinabulat nun. Para bang alam nito na nakatipig ako sa kanya. Ibang-iba ang aura niya. Hindi yung dumaan na nakaniti kanina. Medyo nakasibangot ang mukha na para bang garit nun. Hindi ko naman pinagtunan ng pansin yon. Kinarabihan. Doon kami kumain sa mismong bahay nila. Doon ay medyo magaan ang pakinamdam ko. Hindi nakakatakot. Buod sa kapatid ni Nerissa na si Emma. May isa pa silang kapatid noon at itong Palanay. Maganda din, pero napakatahimik. Hindi siya yung people mahilig mamansin. Nakayula man ito. Panay tipid dito kay Emma na animoy nababahala. Habang si Emma naman, hindi nakisabay ng kain. Hinaya pa nga ipa ni Ronnie. Kaso umilin yon. Tapos ngumipilang. Sabi ni Nerissa, baka naiyang kapatid niya. Dagdag pa nito, bukas naman ng umaga ay nagala kami sa lupay nila. Maging sa mga bahay ng katiwala at ilan sa mga naging kaibigan ni Nerissa doon. Malay daw namin, makakadpo kami na magiging kapares. Kita, sa susunod na araw naman ang karawan ni Emma. Tapos ang karawan nito ay bispiras naman ng kapistahan sa isa sa mga kamag-anak nila. Lasya naman pupuntahan namin noon pagdatapos ng birthday. Kulakol kami noon, walang problema. Nung nakabalik na kami sa asyenda ay nag-aya si Melissa ng inuman. May mga alak ko man na sila na mabaharin at nakaimbak ito sa asyenda. Patunayan naman nasa kasamid na silid lamang yun. Sa kung saan dito kami pumuslip na magkakalibiran. Walang pag-aalinlangan sa mag-aling kaming lahat. Malalakas talaga kaming uminom. Pero ni isa sa amin ay hindi maninigarilyo. Ayun, nagtailuman naman. Dito na andar ang mga makukulit kong kaibigan.
Peliwatan ng uwen po ng katatawanan. Hangdib sa napadako na sa katatakutan na siya namang nadmit siya noon para matamnan ng nervyos ang bawat isa sa amin. Lalo nang nagkwento ay walang iba, kundi si Mirisa. Alim sa kanya, totoo o mano ang mga aswang. Nakakita na umano si Mirisa noon. Hindi yung tipong napadaan lang o hindi nasa harapan niya mismo ito kumakain umano ng karne. Hindi naman umano pangit ang itsura. Tao pa rin, pero ang naiiba ay kumakain pala din ng karne. At napakalakas umano nun. Sobrang lakas na aakalain mong may lakas ng 3 katao. Sinabi ni Mirisa kung saan niya ito nakita. Sa itaas daw na asyenda. Sa ikanawang panapag. Nagtanong ako noon kung kailan itong nangyari. Ay naman sa kaibigan namin na yun. Nung nasa elementarya siya hanggang high school. Ang dahilan kung bakit nakita niya ang aswang ay dahil din to sa tatay Miran noong hindi pa paralisado. Sinasama daw siya nito palagi. Sa mga puntong yun, hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo si Melusa. Baka kasi kinapakot niya ng kanay pero seryoso yung mukha niya. Kahit may ilang basong na inom na itong alak, ay hindi naman nalulubag ang bila. Kumbaga, hindi dasing pinggan. Tsaka nakapagtataka na nakikita nila Mirisa ang aswang nang hindi sila sinasaktan na para bang kakilala nila ito. Napasabat na lang noon si Romy ng bakit nasa itaas ng bahay na ito? Nagpapakita pa ba yung aswang sa inyo? Nakakatakot naman ng Mirisa. Baka may aswang na dito Tapos ipakain mo kami. Hindi kaya mapagkakatuan mo lang kami? Tanong ni Romy. Ayam naman kay Mirisa. Nakita ni Manong nilalang sa may beranda. Naroon nito banda sa pasilyo sa may taas nun. Ang dulo kasi noon ay beranda la. Nawala din naman na yun. Hindi umano nakakatakot yung nilalang. Hindi naman nananakit ng tawa. Maliban na lang kapag hinamon nito. Isa pa sa iniisip ni Mirisa. Baka alaga yun ng kanya rama. Ayun. Hindi ako nakatulog noon, sir, sa kahit na kainom. Matapos mag-inuman at nung mampapahinga na kami, ay hindi talaga ako biralaw na wanto. Aminado rin akong hindi lang ako ang hindi makatulog nun dahil nakikita ko mga kasama ko. Malirikot. Tapos naririnig ko pang nagkakabuluhan si Romy at Philip. Hindi ako nagkaamali. Mag-aaping gabi na yon. Nang nakarinig ako ng parabang may naglalakad sa may sala. Pabalik-balik ito. Yumalanip-nipan ng ban. Siniko uloan si Andres at sinabi ko naririnig mo ba rin, Andres? Awalin? Yung nasa labas. Oo, naririnig ko, David. Kanina pa ako hindi makatulog Nandiyan talaga tong si Mirisa. Kita na nakakilabot ng atong bahay na to. Pinakot pa talaga tayo. Ano kaya yung nasa labas? Parang tao Silipin natin para. No, ikaw na lang. Mano ka? Sobrang takot ako noon. Pero naroroon pa rin ang kurisidad ko. Yan bang tipong kailangan ko ng patunay sa kung ano mga naiisip ko noon. Kung tao man ang nasa labas ay kailangan o maipa ito para mapanatag ako. Kaya naman bumangon ako noon at kinuha ko ang maliit na flashlight. Pagkabukas ko ng pinto, napapikit ako noon. Lumangit-ngiti pa ng inay. Kawingin-pingin ako sa labas noon. May ilaw naman sa may bulwagan pero wala akong nakikita. Bubudtong ininga ako at nag-ipon ng tapang. Ilang sadlip lang ay lumabas na ako. Tatlong silid sa ibaba. Kaya naman isa-isa ko itong pinatamaan ng flashlight noon. Lakabukas ang pinto noon ng dalawa. Lahapakadilim na may oob ng bawat silid. Nakakapanilabot. Kitang-kita ko ang bawat kortinang nakaataw sa bawat pintong yan.
Tinguduyan ito ng hangin. Napapamura na ako at napapawika sa sarili na ano ba tong ginagawa ko? Pero patuloy kasi ako dun sa pagnabilap. Iniisip na sana sa Emma lamang yon. Baka napapadaan sa Emma. Lalibot ko ang bomba pero wala pa rin tao. Ayoko namang sipatin ng ibang silidon. Papamila lang kaya kung may nakabungad, di ba? Yun bang bubulagain ka na lava? Namumutawi sa isip ko talagang katatakutan nun. Umakyat ako sa itaas. Nakatuon na mapensyon ko sa dulo ng pasilyo. Nakikita kong bukas ang tarangkahan patungo sa nakabungad na beranda. Bawat gilid ng pasilyo, mga silid. 4 ang silid na yon. Tapos ang isa dito, sigid na Emma. Tinignan ko yung maigi pero nakasara naman. Nakita ko pang tsinelas na Emma na nakapatong sa basahan nang ibig sabihin lamang ay nasa loob ang kapatid ni Nelisa noon. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lang lumangiknip ang sahig. Mahinang kumalabog ang pinto sa sigib na Emma. Pumihit pa ng dahan-dahan ang doorknob noon. Kinukutuban ako na baka para ba si Emma? Kung kaya naman mabilis akong pumasok sa isang silid doon. Dadagro ako sa likod ng pintuan. Ang silid na yun, Sir Seth. Ito yung may malakang gamitan na nakatabo ng perang puti. Napapa-side of the cross ako gawa ng parang tao ang tinabunan lang. Sa katabing silid lamang yun ni Emma. Malinis pero may amoy na sobrang nakakasalasok na para bang may patay na daga roon sa may loob. Kulob na kulob yun. Napatamaan naman ng liwanag gawa ng may birandan maliit ang silid na yun at may ilaw sa biranda nito. Pila pakiramdaman ko lamang ang abilang silid nun. Tahimik naman at pinawanam yung mabas na tao. Then o meron pa, ilalanip-nip talagang sa higa pintuan. Ilang salit pa noon ay pinili ko na lamang lumabas. Pero nakarinig ako na mahilang pagkahangos. Yan bang parang naghihinalo? Parang mamamatay. Lang gagaling ito sa kabilang silid, Sir Seth. Kung kaya naman, inilapit ko ang pena ko sa dingding. At doon, mas ladin marino sa akin ang pimig. Iba pala, hindi hangos kung hindi mahinam ovoy. Biglang nadumihan ang isip ko. Parang talaswaan yon. Iman ungol na ano. Tapo pa sa sarili ko. Baka may ginagawang solo si Emma. Pasintabi po sa mga bata. Doon na walang takot ko. Parang gusto ko manigip, Sir Seth. Hindi naman siguro pagkakaila ito gawa ng bata pa ako noon eh. Lalaki pa. Pasipat-sipat ako noon sa kung may butas ba. Lapa pinalat yunan ako talagang paningin ko sa kabuuan ng binbin na yon. Hanggang sa makahanap ako ng siwa. Sa may kisameto banda, nakita ko palang onting liwanag doon na anampong galing sa kabilang silid. Napakarumi na ng isip ko noon para akong gagamba na gumapang paket sa malaking aparador. Iniiwasan ko noong maalika ng inay. Napapapikit na ako noon kapag ang napatapakan ko ay biglang yuman na mitnit. Nung nasa butas na ako, doon ko na sinilip ang kabiya. Doon ay nakita ko si Emma. Tama ako. Hubot-hubad ito. Malinaw pa sa sikat ng buwan na nakikita ko noon. Nakaupo ito sa may sahig. May hawak itong tela na para bang basang tela yon at may pinapahid sa buo niyang katawan. Wow, sabi ko na nga ba eh. Wika ko sa sarili ko. Diretso at yung bawat bitagi ng katawan, nakuha talaga ng malinaw kong mga mata. Para akong nakaipin ng diamante nun.
Umalab na ako nun, na para bang gusto kong maduot ng kung ano. Lang walang ano-ano. Nakarinig ako na may naglalakad sa may pasilyo. Para bang ibang tao lang. Nakita kong tumayo si Emma. Nagtapis ko at binuksan ng pinto. Doon ay nakita ko yung katiwalang matandala si Aling Kuring. May inabot ito kay Emma. At kung hindi ako nagkakamali, malaking plato yun na may kung anong laman na nakatakip lambi ng plato. Narinig kong nagpasalamat si Emma. Uwalis ang katiwala. May isip kong baka pagkain yun. Matapos isara ang pintuan ay nakita ko ang kadalakan sa mukha ni Emma. Para bang tuwang-tuwa ito. Dali na ring umupo yan sa isang muebles na may maliit na lamesa. Inilapag yung plato doon na pinalis na Emma ang takip. Ang yaman nun, parang ipin na karne. Yung parang apay ng baboy. Hindi naman siguro ako nagkakamanigawanan. Malinaw na marinaw sa panining ko yun. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong nilantakan ni Emma na para bang gutom na gutom. Nanlaki ang mga mata ko nun. Kaagad kong naisip na kumakain ng hilaw na karne si Emma. Anong klaseng tao siya? Nawalay ang pagkaano ko nun. Bumalik ang pagkatakot ko. Lalo na nang iangat ni Emma ang mukha nito. Nakakatakot. Manlilisik ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang paglasab niya sa karne at tumipirodisik pa ang katas nun. Daan-daan akong bumaba nun. Inat na inat ako at nang maaraping sa may hagdan, nagkulawg ako sa pagtakbo patungo sa may silid. Napapitlad pa si Andres nang tumabi ako sa kanya. Nagtanong ito kung saan ako galing. Sabi ko naman, sa itaas. Mahina kong ipinaalam sa kanya ang mga nakita ko. At wala akong pagdagalawang isip na sinabi na, aswang si Emma. Napakulot ang mukha ni Anders na para bang hindi naniniwala sa akin wan. Sinabi ko kay Anders na marinarinig akong kakaiba kung kaya't nanirip ako. Nakita kong hubot-tuba dito. Tapos ilang saglit niya noon ay inabutan ng karmi ng katiwala. Totoo ang mga sinabi ni Melissa pre. Siguro yung kinatukoy niyo aswal, si Emma yun. Tukmang-tugma Andes eh. Di ba sinabi ni Melissa, sinasama siya ng katay niya at nakikipan niya yung aswang? Malamang Andres, pinapahain nila yun. Sa kabila ng mga sinabi ko niya, hindi ako pinaniwalaan ni Andres. Oo at natatakot naman na siya sa aswang pero hindi naman umano tama yung magparatang. Baka umano guni-guni ko lamang yun. Tsaka baka malaman pa ito ni Nerissa. Nanirip pa naman ako. Hindi na lamang ako napsalita pa. Naisip ko na baka lalabas lamang na baliw ako man. Baka mapagbintangan pa akong naninirip papi sa manyapis. Kinabukasan, pagod na pagod ang katawan ko. Hindi ba naman ako nakatulog? Madi ang mga kasama ko noon ay kulang din sa tulog. Nakikita ko kasi sa mga mata ng mga itinawari ba yung nakadroga. Mas malalawalan niya sa akin. Dahil namang hindi ako sumama sa paggala nila. Pero bago mangyari yon, sinabihan ko si Ambes na wag nang ipagsabi sa iba ang mga natunghayan ko. Hindi naman siya nagsalita. Ako lang ang naiwan sa malaking bahay. Hindi ako lumalabas. Nakalublub lamang ako sa higaan nun. Maya-maya pa ay may tumawag ng palalan ko. Boses ito ni Emma. At ang sabi nito ay bakit hindi daw ako sumama. Kung may masama ba umano sa katawan ko. Nakadungaw pa yan sa pintuan habang nakanipi. Ako naman, hindi ko magawang magpakita sa kanya ng negatibo. Pinilit kong magkunwari nun. Bumangon ako noon at sinabi ko na wala akong gana.
Masama kasi ang pakiramdam ko kagabi. Ay naman kay Emma. Kadabi lang naman pala yun. Pingin maayos na ay dapat sumama ko para hindi masayaw ang pagkakataon na naroroon daw kami. Pumasok sa silid si Emma. Hinila yung kamay ko. Parang namlamig na lamang ang ubila nun. Sabi niya, susunod daw kami sa kung saan nagtungo mga kaibigan ko. Wala akong nagawa noon kung hindi ang magpaanod na lamang sa kanyang paghila. Hanggang sa makalabas kami ng bahay at doon ay tuloy-tuloy na ang paglalakad ko. Nakaawak pa rin si Emma sa akin tapos palaisip at sa mukha ko noon na para bang naninibago ako sa kanya. Nalibago naman talaga ako dahil na hindi naman kami magkakilala ng yubos na Emma. Pero yung mga sandali yun, iba ang aura na nararamdaman ko sa kanya. Nawala yung pagkatakot ko. Lalo't when you tipa itong napakabagli sa mukha at tipid na nakakapanglambot ng tuhod. Nakasayang manipis si Emma. Bakat yung katawan niya. Napakaganda ng hubog nito. Sa kabila ng mapang akit ng mukha, Sir Seth, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga kaganapan kagabi. Mga katanungan na siyang wala naman akong maisasagot nun. Hindi ko alam kung anong lugar layo ang pinuntahan namin. Basta malayo na yon. Hindi na daw yun sakop ng lupay nila. Ibang hasyenda naman ang nagmamay-ari. Hindi ako nagsasalita. Nakikita kong para bang inaantay ako ni Emma na magbukas ng usapan hanggang sa Las Pabinong Barrio ata? Teka, para na rin masabaybayan mo kung saan sila pumasyan. Idadaan kita doon. Sabi dito. Nagtumo ko ni sa isang ilog na. Ang dada ng kanawin. May ilang mga bahay tapos ang sabi ni Emma. Bahay daw ito ng mga kamag-anak ng katiwala nila. Pinuro pa ni Emma ang bahay ni Aling Kuring. Nasa ibabaw yun ng burol. Sumulag lamang ako noon sa kanya hanggang sa mapadako kami sa isang bahagi ng ilog na walang bahay. Napakakaguna. Napapalibutan ito ng iba't ibang mga puno. May patagan sa gilid ng ilog na may mababang damo na para bang tambayan kasi nga may bakas ba ng sidakom nakipa noon. Ayon kay Emma, pumustit daw ng sandali ang mga kaibigan ko ron. Umupo si Emma sa may damuhan. Laging tahimik ito at nakatingin sa nagaslas ng tubig. Ako naman, hinaantay ang mga sandaling umalis na kami. Kinakabahan ako noon. Baka kasi like kung anong gawin ito sa akin, lalo pat pamilamang namang dalawa ron. Hanggang sa pangipig siya sa akin, wala siya namang nagpag-imbada sa akin noon. Ito yung reaksyon na mukha niya ko dabi habang milalampaan ng laman. Napakatagal ng kipig na yun, na para bang gusto kong sabihing aalis na ako. Walang ano-ano'y pinanong ako ni Emma, and naniniwala daw ba ako sa aswal? Hindi ko alam ang isasagot ko. Nakatipid lamang ako sa kanya. Hanggang sa tuwayo siya at mulinab sa lipanon. Inulit niya ang kaparehang tanong pero habang nangyayari yon ay hinahawaan niyang kamay ko. In people, padakma na bagyan nagpagulat sa akin. Anong gagawin mo? Kainin mo ba ako? Maawa ka sa akin. Diretsahan ko talagang sinabi yan sa kanya. Nagulat si Emma. Napapanong ito kung anong nangyayari sa akin nun. Pinapanong lang naman ako. Ayon sa kanya, wag umano akong matakot. Inulit niyang tanong kung naniniwala ba ako sa aswang. Napalunok ako ng laway nun. Nakahinga ng magaan. Hilaw akong muniti at sinabing takot kasi ako sa aswala. At maniniwala ako. Bigla niyan himigpitan ang pagkakawak sa kamay ko. At pabiglang sinabing nakakipa na daw ba ako ng aswang nun. Kailangan ko man magsabi ng totoo.
Nakaipanaw man ako. Parang masusuka na ako man sa pinbi ng nervyos at pagtabitya. Pakiramdam ko talaga, may gagawing hindi maganda si Emma. Lalo pat ang seryoso niya na magsalita na. Pero pimilit o maging talimado. Bumuntong himinga ako at sinabing, Aanggon naririnig ko lang. Aanggon din lang, Emma. Nakakatakot ka naman makapipig. Walang ano-ano. Bigla akong tinanong ni Emma kung gusto ko daw umanabang makakipan ng aswanggan. Dali-dali akong umiling. Silabi kong aalis na ako. Halos mapaihi ako ng konpi sa matinding paninilabot. Barista sana ako noon. Pero biglang tumawa si Emma. Sabi niya, binibiro niya lang umano ako. Sinusubukan niyo daw ang tapang ko sa mga ganun tariblib na lugar. Kahit na alam ko ang pagkatao niya, pilaramdam ko pa rin na wala akong alam nun. Ang ganda mo, Emma. Pero ang lakas ng tama mo sa utak. Hindi ko alam na sobrang piyo mo pa na. Tara na, alis na tayo dito. Timango naman si Emma at nauna itong naglakad sa akin. Nakita kong may dugo ito sa kanyang labi na parang nakadetya. Ganun manaw ang panlalaki ng mga mata ko. Dandilaan yung dugo sa labi niya. Tapos tumipig ito sa akin na parabang na napakakama. Ang hindi ako nagkakamali. Hindi biro yung kanina. Sinadya talaga yan ni Emma at kung hindi ako nagkakamali, may binabalak sa akin yun. Imbis na sundan pa mga kaibigan ko, sinabihan ko sa Emma noon na uuwi na ako. Na doon ko nalang aantay na malayto sa may asyenda. Pero sinabi niya sa akin na huwag gumano. Magbigay umano ng respeto. Tutalay naroroon na rin naman at sa jay pamamasyan. Bakit hindi na lamang umano paunlakan yun? Yung pipig niya sa akin ay sobrang nakakapanirabot. Habang ayaw nitong tumandi ako. May kinapatakutan ka ba, David? Tara, sumunod ka sa akin. Wala akong nagawa kung hindi ako sumunod na lamang. Pero sa mga puntong yun, mas naging mapagmatsyag ako. Dahil hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko noon. Sumusunod naman ako sa kanya. Pero hindi na ito yung tipong walapitan. May distansya na. Ano mo mangyari, may pagkakataon akong tumakbo. Nakakaya naman magsisigaw doon kasi nga paglilikalan niya ng iskandalo. Maniniwala akong walang ibang nakakaalam sa pagtapao ni Emma. Maliban na lamang sa kanyang pamilya at mga katiwala. Kaya ako maglilika o doon ng paratang. Lalabas na ako'y nababaliw. Sa kinatahak na ning landas, karsada yon tapos tuwawid kami patungo sa isang iskinita. Ang bawat gilid nito ay malapuyo ng saging. Napakahaba ng daanan na yon. Makahoy ang dulo. Hindi na rin nagsasalita si Emma. Diretso lamang siya ng lakad at hindi na din yung luminiwan sa akin. Hanggang sa makaraping kami sa dulo man. At dito ay bumuwad sa akin ang sobrang sukal na lugar. Kung masukal kanina doon sa ilog, mas malala doon. Pabilis ng pabilis ang lakad ni Emma. Tapos ilawang sadlip lang. Bigla itong nawala. Kaya naman hindi ko na mawari ang sarili ko noon. Di ko napagtanto na kakatay na ako. Doon na ako tumakbo ng mabilis, Sir Seth. Pero hindi ako bumalik. Nagpatuloy ako sa pagtakbo doon sa direksyong yon. Tingin ako ng tingin sa paligid nun. Maririnig ko noon ng alingasnas na mga daon ng saging na parabon may tumatakbo at tumahabol sa akin. Hanggang sa hindi ko na matinon, simigaw na ako. Tabda-sigaw na pagkasigaw ko ay bigla na nang may bumangga sa akin dahilan namang nawalan ako ng balanse. Sa lakas ng pagkabangga na yon,
Napakalayo ng binagsakan ko. Pag-amat ko ng pinyan. Napamura o Sir Seth. Ang bumuvad sa akin, walang iba kung hindi si Emma. Naadi pa maamay. Nakatipig at nanrilisik ang mga mata. Tao law. Napakasama ng ingnan. Tutulo pang laway nito na wari ba'y gutom na gutom nun. Hanggang sa nagsalita nito, Madam sabi nito, regalo daw ako ng kapatid niya. Kaarawan daw ni Emma ng araw na yon. Lapayak ako, Sir Seth. Hindi ko lubos sa alain na yun ang mangyari sa akin. Naisip ko na ang pag-invital yon. Hindi pa nagapagala. Bagkos ay para papayin ang isa sa amin nun. Nagsisisigaw ako. Humihingi ako ng tulong at sinasabi kong paulit-ulit na inaaswang ako nun. Bilogalal ako ni Emma. Sinukal. Sobrang lakas niya. Kahit anong pagpupamibilas ko noon, hindi ako makatakas sa kanya. Sinubukan ko ito santukin pero wala. Laapakakunat ng mukha niya. Iniinben nila ang pagsantok on yun. Hanggang sa walang ano-ano ay nahawakan ko ang buhok niya. Hinila ko ito at pinagklakad ang kanyang balikat. Nakipagtagapan ako sa kanya. Kailan bahala ko maniniwala ba kayo sa akin o hindi? Wala akong ibang sanda pa noon po hindi ang sarili ko. Sa awa ng Panginoon, nakawala ako. Pero hindi ko binibitaw ng buhok niya. Hindi ko alam kung bakit labis siyang nasasaktan sa pagsabunot ko sa kanya. Nawari ba iyan yung kahinaan niya? Yung mismong buhok niya na yun. At dahil alam kong hindi na ito makapalag, ay talagang inumpog ko ang ulo at paulit-ulit na sinipa ang bandang tiyan nito. Sinusubukan yung mga alpot sa akin pero umaatas ako habang hinihila-hila naman siya. Hanggang sa nagsalita ito Yung tono ng boses niya ay malumamay nun. Nagmamakaawa at sinabing bitawan ko man na siya. Hayop ka! Aswan tao ni man ka! Naipari pa kadabi. Nakita kitang kumakain ng karne. Alam ko din pagkatao mo, Emma. Sabihin mo sa atin yung totoo. Balak ba kaming patayin lahat? Papatayin mo ba rin mga kasama ko? Magsalita ka. Pero sa kabila ng sinabi kong yan, hindi sumagot si Emma. Ang sinabi ramang ito, pakawalan siya. Hanggang sa mapadako ako noon sa may daan. Sinipa ko ang balikat niya at kumaripas ako ng takbo. Pagtaraping ko sa kalsada ay dire-diretso lamang akong tumakbo nun. Wala lang akong paking sa mga kasama ko. Ang iniisip ko lamang ay ang sarili ko. Hanggang makaraping ako sa bahay, doon ay nakita ko silang lahat. Gulat na gulat ang mga ito nang nakita akong sobrang dumi at may mga dalos. Kitang-kita ko sa mukha ni Melissa. Nabismay yon. Nakita kong pagbabsak ng balikat niya. Biglang silimamot ang mukha. Pinitidan ko ang mga kaibigan ko. Sinabi ko na kapag hindi sila umuwi ay mamamatay sila. Ayop na, Melissa. Ipapaain mo kami sa kapatid mo? Kinig kayo sa akin. Aswan si Emma. At may gusto niyong mamatay. Manapili ka ni Vito. Matapos kong makapagsantano like kaagad kong kiluha ang mga kagamitan ko. Tumakbo ako ng mabilis palayo ng lugar. Nakita ko naman noon nakasunod na sa akin si Andres. Pinatawag ang pangalan ko at sinabing pag-usapan daw namin ang nangyari. Huwag umanong magparatang ng tao. Pero hindi ako nafinig sa kanya. Diretso ako ng lakad nun. Hanggang sa makasakay ako patungo sa may pantalan. Doon ako pansamantalang tumambay. Naisip ko noon na magsambong sa kinauukulan pero naisip ko din ang posibilidad na hindi ako paniniwalaan. Hapon, nakita ko mga kaibigan kong paparaping. Tuwang-tuwa ako. Pero nang bumuwad sila sa akin,
Garip na garip. Pilipakpi ako ng sermon. Labilikha daw ako ng iskandalo doon. Kung ano-ano na lamang umano ang pinapsasasabi ko. At dahil nahiya sila ay umalis na lamang sila sa lugar. Napakasarap palang pagsasapakin ng mga animal na yun. O hindi ko rin napigil ang sarili ko. Siguro, nakapanakit na ako ng isa sa kanila. Mga hangal, hindi ba kayo nagtataka? Alayo ng lugar nito tapos inimbitan tayo sa isa lamang kaarawan. Tapos kesyo may piyesta pa. Pero alam niyo bang totoo? Alam niyo ba? Ngayong araw na to yung kaarawan ni Emma. Kita niyo naman siguro yung mga sugat ko, di ba? Gawaya to niyo nabubuno ako ni para isaliping sarili kong buhay. Binala niya ako sa lugar kung saan walang katao-tao. Kung nagkataon hindi ako nakapakas, patay na ako ngayon. Ang dami kong sinabi, Father, panindigan at patunayan na totoo ang mga sinabi ko. Nakikita ko naman na parang naniniwala pero lamang doon ang pagdududa ng mga kasamaan ko doon. Magpaganon pa man ay hindi ko na lamang pinilit pa mga sinabi ko. Sinabi ko na lang na bahala na sila. Malalaman naman din kung totoo ba o hindi. May babalikan pa si Melissa dun sa Dumaguete. Sa susunod na taon pa naman siya mag-aaral sa ibang lugar, diba? Kapag hindi na magpakita si Melissa, alam niya may ibig sabihin. Huli ka ako na. Tapos nagtungo na ako sa bilihan ng piket. Ang problema, kinabukasan pang diyari noon, kaya napatambay talaga kami sa may pantalan. Nababahala ako at baka sundan kami ng angkan nila. Kaya wala pa akong tulog doon tayo kakarampot. Binaliwala ko na lamang ang mga pangungutya ng mga kaibigan ko. Nababaliw na raw ako. Hindi ko na sila pinapansin. Basta alam ko sa sarili ko na kung hindi ba sa akin ay patay na sana sila. Parang lalabas lang na nawawala kami babat. Ladalay mga kasama kong hindi nagpaalam sa mga magulang. Napag-isip-isip ko noon na parang pinagplanuhan talagang maigi ni Melissa yun. Siya din ang nagsabi na huwag magpaalam sila Romy noon. At siguro, kay Alasa Dumaguete bin si Emma dahil naroroon lamang talaga ito at nag-aantay lamang ng hudyat ni Melissa. Hindi naman nagpakita po si Melissa. Yun palang pagguhing yun. Wala na parang balikan pa. Dala na nito lahat ng mga gamit. Napapailing na lamang ako noon habang ang mga kaibigan ko ay pila ba naiintindihan na nila ako. Nagpasalamat pa sa akin si Andes no. Lagpatingin daw siya sa albularyo noon sa pagkabagabag sa akin dahil sa pinagsasasabi ko na kamunikan na kaming mapatay ng aswal. Sumangguli siya sa albularyo at doon ay nalaman ng toko yun. Maratado daw siya ng aswal. Naniniwala ako na iisa lamang ang aswang sa kanilang pamilya. Siguro, si Emma yun. At alam naman ang nagkabuod sa kanila. Hanggang sa mayon ay bitalyado pa rin sa isip ko lahat ng nangyari. Kung nagkataon pa lang, wala akong kuryosidad doon na alamin ang sistema ng bahay. Malamang, walang makakaanam sa amin sa kung anong sekreto ron. Medyo namangha ako sa nakita ko sa pagkababae ni Emma. Kahit na yun, naiisip ko yung katawan niya. Pero mas lamang doon ang kung anong meron sa pagkatao niya. Na isa palang aswang ang animal at balak kaming ipakain bipen ni Melissa. Lat pila ba kami ang handa? Sa kaarawan, alam ka diyang apatid, merong townhouse sa Laguna na nakuha ang mga magulang ko. Kami yung isa sa mga unang nakalipat dito dahil kami din ata yung unang nakapag-avail nung pre-selling pa ito. Nasa endlet kami, kaya medyo dulo pa yung bahay. Paglabas mo ng subdivision na ito ay busy streets na. May mga convenience stores. Gabi noon, wala sina mama at papa. Ako, yung isang kapatid ko, at isa kong pinsan ang nakatira muna doon. Weekend din nun kaya nakapag-overnight kami.
Sina mama at papa naman nasa Maynila. Si mama sa dati naming bahay, may inaayos. Si papa may opisina. In short, walang sasakyan. Nag-decide kaming lumabas. Mga 11:00 na siguro nun. Bibili lang ng pang-midnight snack habang nagmo-movie marathon. Not sure sa ibang streets, pero yung street namin nun, kami lang din yung nakatira pa lang. So wala pang tao. Creepy feels agad. Pero may gwardya naman na nagbabike at nag-iikot. Madami kasing outsider na dumadaan sa bakod. Habang binabaybay namin yung kahabaan ng kalye, napansin namin na may 3 taong naglalakad pasalubong sa amin. Napaisip na ako nun kasi baka lang din mga bagong lipat tapos nag-iikot lang. Weird lang kasi sa gitna pa sila ng gabi. Habang papalapit ay medyo hindi na maganda ang pakiramdam ko noon. Alam mo yung parang may mali. Parang may bumubulong sa'yo na kahit anong mangyari, huwag akong titingin sa kanila. Siguro lang parang instinct ko na yon. Inisip ko na lang na baka sinasabi yun ng sarili ko kasi takot ako mapaaway. Ang ginawa ko ay nag-cellphone na lang ako ng nag-cellphone at doon kami nagstay sa paglalakad sa kabilang parte. Nakalagpas lang kami nang hawakan ako ng kapatid ko sa balikat. Niyubyug niya ako. Tinanong ko kung ano ba yon. Biglang nagsalita ang pinsan ko. Kuya, nakita mo yon? Nasa lubong natin yung mga sarili natin. Ang bilis ng kalabog ng dibdib ko nun. Napalingon na din ako. At doon, sa kinatatayuan ko, mga ilang metro mula sa nasalubong namin, kitang-kita ko, mula damit hanggang muka. Kaming-kami yun. Maliban na lamang sa maputla ang mga ito. Pumaripas na kami ng takbo nun hanggang sa guardhouse. Bago pa kami nakarating doon ay nasalubong na agad namin yung isang gwardya na nagbabike. Hingal na hingal kami nun habang kinikwento namin sa kanya yung nangyari. Ang gwardya ngumiti lang. Sanay na daw ito. Kung saan-saan na siya nadidistinong mga under construction na bahay. At may ganito talagang pangyayari. Pero bilang pag-iingat daw at pagsunod sa pamahiin, mas makabubuti daw na bumalik na lang kami sa bahay at wag nang lumabas. Baka lang may hindi mangyaring maganda. Iniskortan na niya kami hanggang sa tarangkahan ng gate. Sobrang bilid din ako sa tapang niya. Isa akong solo traveler. Mapalokal o international. Go ako. Kahit na nag-iisa lang ko sa mga biyahe ko, ay hindi ako ganun kamatatakutin. Hindi din ako mapaniwala sa mga paranormal. Maliban na lang dun sa lagi kong napapanaginipan. Weird lang kasi, every time na nabebiyahe ako, sa unang gabi ko, lagi kong napapanaginipan yung isang babae. Nakangiti lang ito sa akin. Di ko maintindihan yung sinasabi nito. Parang walang sound, yung mga salitang binibigkas niya. May time na nag-travel ako sa Siquijor. Peak season nun. Kaya lahat ng mga listahan ng pinagkakatiwalaan kong inn or cabin o kung anuman ang tawag niya doon, fully booked. Kaya kumuha na lang ako ng isang affordable na transient na may maliit na kwarto. Ayos na to, sabi ko. Kesa naman sa makancel pa yung biyahe ko. Sayang yung tours at ticket. Maayos naman ang itsura ng bahay na tutulian ko. Yung typical na transient, parang na ding immersion na to kasi magkakalapit lang yung ibang bahay. Tapos parang maliit sila na community.
Pero pagpasok ko sa kwarto ko na tutuluyan, parang nag-iba na yung pakiramdam ko. Alam mo yung kahit buo yung mga pader at walang butas, parang may nakatingin sa'yo. Pero hindi ko na din pinansin. Hindi naman ako magsistay dito buong araw. Tutulugan ko lang ito. Tsaka ayos na din to. Malapit lang sa main road. Mas madaling makahanap ng masasakyan. Nung gabi na yon, na naginip ako, may tumatawag ng pangalan ko noon. Tapos, dumilat ako. Alam mo yung gising ka. Yung kung anong itsura ng kwarto mo, nakikita mo. Pero hindi ka makagalaw. Tapos, biglang nandun siya. Sa harap ng higaan ko. Yung babaeng lagi sa panaginip ko. Andun na naman siya sa unang gabi. Ang pinagkaiba lang, nung nagsalita siya, buo na, may boses. May salita nang lumalabas sa bibig niya. At ang sabi niya, buti naman at nakarating ka na sa lugar namin. Pagkatapos nun ay nagising na lang ako na nag-aabol ng hininga. Maliwanag na din nun, may araw na. Yun na yung una at huling gabi ko sa transient na yon. Naganap ako ng ibang place na titirahan ko. Kahit mahal, basta matao. At malapit sa mahihingan ng tulong. Nasa Baguio ako for a business. Bidding ng isang construction supplies sa firm namin. Sa mga ganitong trabaho tulad ng sa amin, hindi kami nalalagi sa isang lugar. Merong aabot pa kami ng ibang bansa, basta within Asia. Taga Bangkok yung boss namin. Isang branch na dito yung sa Pinas para sa mga supplies. So ayun, nasa Baguio kami noon at chinek-in kami sa Baguio Hotel 45. 2 bedrooms kami ng isa ko pang kasama. Ang schedule ng meeting namin with the clients ay gabi. Sa mga nakapunta na dito, maayos naman ang hotel. Sakto lang, malapit sa mga establishments. Nung umaga na yon, pumasok yung kadalinis. Nakatoka siya sa amin. Mabait din. Habang naglilinis siya, konting kwentuhan, tsaka mga must-see sa Baguio na dapat puntahan malapit dun yung sinasabi niya sa amin. Naputo lang din yung usapan namin kasi nag-ayos na ako. Kailangan ko kasing buwaba. Mapili ako sa pagkain eh. Yung mga menu doon banda sa hotel, hindi ko ramdam kainin. Pagkatapos kong maligo nagbihis na ako. Tapos paglabas ko, andun pa din naman yung naglilinis. Dumiretso na rin siya sa loob ng CR. Ginising ko yung ka-workmate ko. Sabi ko, bababa lang ako para bumili ng makakain. Tumango naman siya. Sinabi ko na din na kumatok muna siya sa banyo bago pumasok kasi naglilinis pa yung attendant. Nung nasa lobby na ako, ay napahinto ako. Hindi ko alam kung lutang ba ako, sadyang namamanikwa lang. Pero nakita ko kasi yung attendant. Nasa baba na siya. Napakunot ako ng noo. Tapos nakita niya ako. Munipi siya. So alam ko siya yung kausap ko kanina. Tapos pagkatapos nun, tinanong ko siya kung nalinis na ba yung banyo. Sabi niya sa akin, hindi pa daw siya madlinis o pumasok doon. Kasi na mariligo ako. Lumabas na din daw siya. Tasabay mo pagpasok ko sa banyo. Agad naman akong bumalik sa taas. Thinking na baka iba lang yung nagilinis. Pagdating ko doon, nakita ko yung kasama ko. Lamumutla. Tinalaw ko kung ano nangyari. Outside the air.
Habang kumakatok daw siya sa banyo, dahil matadal pa yung attendant, simigawan daw siya nito. Boses lalaki. So siya laprider. Binuksan lone people ng banyo. At ganun na naragulat niya na walang patawa-tawa sa CR. At ito pa, kasabali ng pagbukas niya, nag-flash ang Rimegoro. Pinawagan namin yung reception. Tinanong din ako ano room namin. May sinabi namin, hindi ako sigurado o may alam na siya sa room na yan. Basta nag-request siya na malipat kami sa ibang kwarto. Legit in kami sa isang tabing sa Baguio. Kasama ko yung best friend ko noon. So well haba lang biyari kasi galing pa kami ng Cavite. Kaya sobrang pagod kami pagdating doon. Pagkatapos nating mag-quick bite ng makakayan, ay dumiretso na kami sa ilat pinuya namon. Comfy at malamig yung lugar. Kaya hindi na kami mahirapang makaidlip mga ilang sandali lang pagkatapos naming maiga. Maya-maya pa, sabay kami halos nagising. Ang sakit ng ulo namin man. Alam mo yung whipping na tulog. Paano ba naman? May party yata sa taas ng cabin. Ang ingay. Parang reunion pa ata. Pati mga upuan, inuusog ng inuusog. Yung sahig sa taas, tawi din. Kaya dinig namin bawat yapak nila. Basta, parang crowded yung lugar. Sabay tabing bumawan na kaibigan ko. Sinilit namin kung ano bang meron doon sa taas. Naking pagtataan namin nang pagtingin namin sa parang apik doon. Sobrang dilim. Walang inaw. Walang upuan. Walang tao. Sa pagkakalam, may kalapit pa na cabin to. At baka sa kabilang mga check-ins ang naririnig namin. Ipananta kami sinababantay para magpano. Nagpininan kami ng kaibigan ko. Nalumenu sabihin ng latanda na kami palang yung naka-check-in gon. At wala ng iba palo tao sa cabin. Bunisita kami last year kina Lola sa Tacloban. Medyo matadala din kasi na huli akong nakapasya doon. Bago pa ata mag-Yolanda. Medyo maayos tabi ng lugar ni Lolona. Unti-unti kahit papano, ay napagtibuan na mga anak niya na ipatayo ulit yung ancestral home nila na ginagawa na din naming bahay bakasyonan. So habang namamasyal ang mga magulang ko, ay nagpaiwan kami noon. Sa baba kami. May malaki kasi sa sofa doon na convertible sa hidaan. Magkatabi kami ng pinsan ko noon. 4 kami na nasa sofa. Tapos may extra space pa. Ganun kalaki yung upuan na yon. Medyo cellphone ako noon at nakaharap sa service area. Ang service area na ito ay may isang pintulaw paglabas at pagpasok. Yun ay doon sanap ko. Tapos wala naman ding iba doon sa service area kasi para labaan ng binyan. Maya-maya pa ay nakita ko yung pinsan ko na punanta doon. Dire-diretso na punanta. Hindi lang ako sigurado o ami ginawa niya. Tapos lumingon ako sa kanila. Sabi ko, ang galing naman ikaw niyo. Hindi ko ramdam na umalis siya sa tabi ko. Pagkatapos kong sabihin yun ay nagulat ko. Sipaw niyo kasi nasa tabi ko pa rin. Nakaiga. Nadilalaro ng cellphone. Sabi ko imposible. Kasi yung kulay mang suot, yung buhok, siya na siya. Imposible na magkamali ako hindi ko siya lapita.
So kami naman, pumunta sa service area. Wala lang katao-tao. Pero alam ko sa sarili ko na malinaw pa. Kaysa sa magkabalikan kami ng ex ko, yung nakita ko. May ikwento ko ito kina mama. Ang sabi ng pipa ko na isa, kapag ganun daw ay hayaan na. At saka nung nasagsagan kasi ng Yolanda, maraming katawan na nakuha. Banda sa bahay na yan. Minor na? Nagbakasyon kami loon sa lugar ng lona ko. Bandal, Vizcaya. Puro bukirin na doon. Sobrang ganda. Presko al hangin. Tapos may party pa doon sa lupain nila lola. Laping at tawag niya ng flowing. Para irigasyon. Pero malinis yung tubig. Yung people swimming pool yung linaw. Sama mo pa yung nakapaligid doon na mga puno. Tsaka mga prutas. Unaw araw pa ng lamin din nagtampisaw na kami. Amilamig ng tubig. Tapos, potefapos ay diretsa na ng merienda. Mung tanghali ay nagtapay pa sila ng alabang manok. Walang parladyang yung dami ng manok na doon. Ipon kahit siguro araw-arawin mo yung pagtapay. Maniniklog at maningitlog ang malayon. Masaya laging unang araw namin nun. Hanggang sa sumapit ang gabi. Medising ako. Akala ko talhabi na. Paano ba naman kasi? Ang inay ng motor ng flowing. Tapos, may mga nariunit ako. Boses ng bata. Para ang saya niya. Dinig ko pa yung tubig doon sa irigasyon nila. Na alam mo yung parang may tumatalon. Ganon. Tapos tininam ko yung marilo. Mag-aalas 2 ng madaling araw. Kaya sobrang nagtaka ko na ganong oras si may maliligo ng dadon. Ang sabi pala ni Lola, si Lola yung pinakamaantal na didising sa lugar nila. 4 a.m. daw yung busy na yun. Pero bakit parang may mas napaaga pa sa kanya? Tinakpan ko na ng penga at punikit hanggang siya makaidlip. Kinaumagalay, tinanong ko yung lona ko at yung malapita ko. Nginiti daw sila. Aw sabi niya, gab na lamang daw naming pansinin. Baka lang daw yung kapatid nila yon na mahilig lumawoy. Pero sa batal edad ay binawian na buhay. First time ko noon sa Baguio. Niyaya ako na mga danaera ko kaibigan. Ako naman noon wala pang asawa at gusto maglandi sa mga babae kong mga tropa. Ay sumama naman ako. Hindi ako magalaing tao noon. Pero dahil ako lang yung lalabas na nag-iisang lalaki sa grupo, hindi na ako nagatubiling sumama. Sa sobrang excited ko pa, mga 2 araw akong hindi nakatulog ng maayos. Ang dami kong swerte. At pagyayabang ko to sa iba kong kaibigan, sabi ko sa sarili ko. So ayun na. Dahil nga sa hindi ako nakatulog ng maayos, ay knockdown ako buong biyahe. Yung tipong andun pa lang kami sa Ortigas na part, kung nasaan ang van, nakatulog na ako agad. Siyempre, pa-conservative ako konti. Doon ako sa likod, tas walang katabi. Pero umaasa ako na may lalandi sa akin kahit isa. Ganun ako kadesperado nun. Nakasandal ako noon sa may bintana. Nang may humawak bigla sa balikat ko. Ang higpit ng hawak nun. Ako naman nagising. Pero hinayaan ko na muna kung anong gagawin niya. Nagkunwari akong tulog-tulugan. Tapos biglang niyugyug ako. Palakas ng palakas yung pagyugyug sa akin. Nung padilat pa lang ako, biglang hinatak nila ako palayo dun sa pwesto ko. Nagsimula na silang magsigawan. As in tilian. Pagdilat ko,
Magtatanong pa sana ako kung ano yon. Pero napatili na rin ako nang makitang sa sinasandalan ko kanina ay may matandang nakasilip sa bintana. Nandidilat yung mga mata nito. Tapos yung mga daliri, kinukuskus niya sa bintana. Buwagag din yung buhok niya. Basta, hindi ko ma-explain yung itsura niya. Ang malala pa kasi dito, habang nandoon ang matanda sa bintanang yon, ay patuloy na tumatakbo ang van. Sobrang sigawan kami nun. Tapos, parang ilang segundo pa, bigla na lang nawala na parang bula ang matanda. Pagdating banda sa taas kung saan wala nang pakurba, ay huminto kami. Iwas disgrasya. Hindi talaga namin maipaliwanag ang nangyari nun. Hindi ko nga alam kung magiging katatakutan ba yun o bagay na ipagpapasalamat ko. Dahil kasi sa nangyari na yun ay naging close kami ng isa sa mga tropa ko, na ngayon ay misis ko na. Tanghaling tapat nun, bumiyahe kaming panorte. Ang dala pa namin nun ay yung diesel na van, yung L300, yung mahina humatak. Sobrang bagal nung takbo niya kasi paakyat na kami nun pagkalagpas ng Isitex. Tapos madami na rin yung nag-overtake sa amin sa sobrang bagal nung van na yon. Pero ayos lang din kasi sightseeing, tapos tipid pa sa gas at mukhang matibay naman. Kung nadadaanan nyo ito pa Ilocos ay meron ditong lugar na manaka-naka yung puno. Tapos wala ding bahay-bahay. Habang tumatakbo yung van at tumitingin-tingin kami sa ganda ng lugar, ay may tinuro ang kasama namin. Natuwa kami. Meron kasing batang nakikipaghabulan sa van namin. Anak araw pa ata ito. Kasi ang puti. Tapos nakapaa. Pero mukhang sanay na sa takbuhan. Naaliw kami sa kanya. Chineer pa namin siya na kaya niyang habulin yung van namin na sobrang bagal. Nakangiti lang din yung bata sa amin. Yung tipong nag-i-enjoy din siya. Medyo nagtaka lang din kami kasi nga wala din talagang ibang kabayan doon. Pero baka nga gumala lang itong batang ito at alam niya naman ng lugar. At ilang metro na lang din naman ay may barangay na kaming madadaanan. Ang tuwa namin sa kanya ay napalitan ng halong pagtataka at takot nang mauna ito sa amin. Tapos, tuloy-tuloy itong tumakbo, diretso sa isang puno. Tumagos ito at bigla na lamang nawala. Huminto naman kami, nagpalingat-lingat sa lugar na iyon. Inikot pa namin yung puno. Imposible namang dumiretso ito sa bangin o di kaya ay sa pataas ng burol. E di sana nakita pa rin namin siya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung ano ang nakita namin. Isa akong volunteer noon sa Baguio, malapit sa Diplomat Hotel. Merong isang pangyayari noon na hanggang ngayon ay hindi namin maipaliwanag ng kasama kong si Arnold. Noong araw na yun ay may nagradyo sa amin. May nawawala daw na babae sa Diplomat Hotel. Unang kaso namin yun na dun lang sa hotel na yun, may nawawala pa. To think na maraming turista ng araw na yon at umaga pa. So pumasok na kami. Hindi iba sa amin ang mga kakaibang kwento dun. At kahit hindi ko pa na-experience noon, ay naniniwala na ako dito. Pero hindi yung kasama kong si Arnold. Nahati kami sa 3 grupo. Sa baba
tsaka sa ibang floors. Magkasama kami ni Arnold. Tawang-tawa pa si Arnold nun at nakipagpustahan pa na lasing daw o sabog yung babaeng nawawala. Halata naman daw kasi ang kasama nito na nag-report ay yung mga kabarkada niya na mukhang namumula pa yung mata. Tapos biglang ngumisi si Arnold. Tinuro nito ang isang kwarto sa ikalawang palapag. Andun ang babae. Nakita kong palapit sa amin. Sinalubong naman namin ito. Matawa-tawa pa tong kaibigan ko. Sa hindi namin malaman na kadahilanan ay hindi kami pinansin nito. Nakayuko itong tuloy-tuloy na naglakad palagpas sa amin. Huminto kami. Tapos tinawag ni Arnold na dapat ay hindi niya ginawa. Lumingon kasi sa amin yung babae. Binig na dinig ko yung sigaw ni Arnold nang makitang wala itong mukha. Nanigas kami sa takot nun. Tapos magkahawak pa kami ng balikat. Tapos may narinig kaming tawag sa likod namin. Napalingon kami. Yun na pala yung mga kasama namin. Nakita na daw yung babae. Pagbalik ng tingin namin doon sa nasalubong namin, nawala na lamang ito. Ang bilis ng takbo namin ni Arnold noon, papunta doon sa pinaghahanap. Ayon sa babaeng nawala, nakakita daw ito ng bata. Pinapasunod siya. Hindi niya alam na naglalakad na rin pala siya noon kasunod ng bata. Basta tuloy-tuloy lang din. At hindi na niya napansin kung saang parte na siya ng Diplomat Hotel. Kumuha kami ng isang kwarto noon sa Pampanga. I must say, maganda yung lugar. Nasa mga cellphone app pa nga ito na pwede niyong i-book in advance. Hindi ko na sasabihin kung saan. Ayoko kasing isipin niya na naninira lang ako. So marami kami noon. Asa 6. Kahit anong ganda ng resort noon ay ramdam ko na agad na parang may mali. Hindi ko alam pero parang hindi yun napapansin ng mga kasama ko. Maisip ko na lang na tikinubel lang naman namin to. At buong araw naman aming magtutour at piikot sa dagat. Nakadawian ko na kapag hindi maganda ang pakiramdam ko sa isang lugar, ay nagsasabit ako ng rosarito sa pinko. At sa gilid dito, nilalagyan ko ng upuan para ilagay ang langis na pinapadala lagi sa akin nanay. Noong unang araw namin nun, medyo madumi ang isa sa mga CR. 2 kasi ang banyo doon. Isang paliguan lang at isang paliguan na may inodoro. Yung paliguan lang na banyo yung madumi noon. So nag-request kami na linisan ito. Sumunod yung caretaker sa amin. Pero nabulat ako nang hindi may ito pumasok. Maski silipin lang man ang banyo. Halatal lada tubi ditong pumasok. At parang may ko anong puwersang pumipidyo sa kanya para tumuloy. As in, hanggang pintuan lang siya nun. Aw binahiran ng caretaker ay dilinisan niya na lang daw kapag naayos na yung panalanian. So kami naman, sige na. Pagkaalis niya ay nilapitan ko kaagad ang mga kasama ko. Siyempre sila nadududa sa akin. Sinisiraan ko daw si Manang. Hindi ko natimalo yung dapat na sasabihin ko napansin ko sa kanya. Pero para talaga sa akin, baka iba yung mararamdaman ko sa babaeng yun. Pagdating na hapon, bumalik na kami sa kwarto galing sa palikot. Nauna yung isang kasama ko. Pagpasok ko sa loob ay todo kantsawi pa sa akin. Tapos, gimala niya ako sa paliduan.
Malinis na ito. Paulit-ulit pa na sinasabi na mali ako. Na hindi aswa al caretaker. Hindi lari salay tamat yung bidbira sa akin. Kung hindi ko nakita, baday na pinagtataka ko. Ang galayan. Ang rosarito kasin sinabi ko sa may pintuan. La sa sahibla. Puton yung puton nito. Hiwa-hiwalay. Yung mga beats. Ang nilanis naman nala sa upuan. Naggalap na parang natapon. Pero hindi tala tumba. Tapos, ang ugat sa loob ng bote nun. Sobrang tuyula. Maghapon ko lang namang iniwan yun doon. Sa loob pa ng kwarto. Tumahimik na lamang ako. Hanggang sa tinabukasan ay lag-check out kami. Nakayuko na lang ako kahit na napapansin all mapalimaw pipig sa akin. Nahu-caretaker na yon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,